May mga pagkakataon na kailangan natin magbigay ng live food sa kanila. Ang una is magbibreed tayo ng isda. Kapag nagbibreed ng isda, kailangan natin i-condition yung isda para ganahan siya na magparami. Nung ako ay nag-breed ng beta noon, kinailangan ko pa talagang pakainin ng live food yung mga betas ko para magpadami sila. Pangalawang reason is newly born pa lang sila. Maliliit pa sila. So, kailangan talaga nila ng maliliit na pagkain din. At mas maganda kung gumagalaw. Mas nahahalina silang kainin yun. Kapag kulang yung protein sa diet nila, nai-stunt yung growth nila. So, para maiwasan yun, fry pa lang yan, kailangan po pakainin nyo ng live food. Pangatlo na reason is inibigay yung pagkain bilang treat sa kanila. Bigay din kayo ng ibang pagkain sa mga isda ninyo para hindi ba sila mawala ng gana sa pagkain. At nakakatulong din yung paminsanang pagbibigay ng live food sa kanila para maibigay yung nutrients na hindi nila masyadong nakukuha doon sa dry food na ibinibigay nyo sa kanila. Ano ba yung una sa listahan ko? Baby brine shrimp. May mga sellers ngayon sa Shopee and Lazada na nagbibenta ng tingi-tingi na mga ganito lang. At yung ganun kadaming, maraming buwan nyo na siyang magagamit. Pag nag-hatch sila, within 24 to 48 hours, pwede nyo nang pakain sa isda ninyo. Kaso nga lang, ang buhay nila, 2 hanggang 3 araw lang. So, kailangan yung gagawin nyo good for 3 days lang. Pag kayo magpapakain ng baby brine shrimp sa mga isda ninyo, kung fresh water, iwasan natin mahalo yung asin doon sa tubig. Kasalain po natin yan ng fish net bago nyo po ipakain sa mga isda ninyo. Pangalawa, sa listahan ko, Infusoria. Napakadali lang po nitong culture. Kapag ang tank ninyo, cycled na po siya, may old water na, kumbaga. Meron na po dyan mga microorganisms na kinakain ng mga isda ninyo. Kaso nga lang, hindi po na maintain yung dami nila kasi nga, yung mga isda nakikita sila, kinakain sila ng kinakain. So what you can do is i-culture yung mga microorganisms na yun para meron kayong laging ipapakain sa mga isda ninyo. Meron laging available. Sa isang lalagyan, garapon, maglagay lang po kayo doon ng tubig galing sa aquarium ninyo. Taunin nyo po ito pag naglinis kayo ng filter at nag-water change kayo. Yung filter po ninyo, di ba may mga foam po doon, ipiga nyo rin yun doon sa container na nilagyan nyo ng aquarium water. And then, lagyan nyo po yun ng, let's say, mga 1/4 teaspoon ng yeast. Yung ginagamit sa baking. Tunawin nyo lang muna sa tubig and then i-drop nyo doon sa tubig na yun. Normal po na kapag nag-prepare kayo ng ganun, lumalabo yung tubig. Ibig sabihin lang na nagkakaroon ng bacterial bloom. Lilinaw po ulit yan kasi yung mga infusoria na nandun sa tubig, kakainin yung mga bacteria na yon. So kapag nakita nyo na luminaw yung tubig after nyong lumabo, then that's the time na pwede nyo nang ipakain yung mga infusoria sa mga newly born fry ninyo. Paano po? Kuha lang kayo ng turkey baster and i-drop nyo dun sa aquarium saan nandun yung mga newly born fry ninyo. And meron pang isang tip. Yung apple snail, yung poop po nila, meron po yan mga infusoria. Kasi nakakatulong yan sa apple snail para ma-digest ng apple snail yung mga kinain nila. So kapag tumais sila or nag-poop sila, lumalabas po yan. Magbibreed kayo ng mga guppy, lagay lang kayo ng apple snail doon. And naturally, magkakaroon yung tubig ng infusoria na kakainin ng mga fry nila. Pangatlo sa listahan ko ay Daphnia. Ang gagawin nyo lang po, same sa infusoria, kailangan ang tubig galing sa aquarium. Ilalagay nyo po doon sa isang lalagyan, let's say maliit na aquarium lang, maliit na container lang, and then ilagay nyo po sa place kung saan may indirect sunlight, bright indirect sunlight. Hindi po natatamaan ng araw kasi hindi po pwedeng mainitan yung tubig. Sensitive po kasi sa water temperature ang mga Daphnia. Nagtatribes lang sila sa mga temperature between 16 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. So within 2 to 3 days, nandun lang po siya, magi-green po siya. Ready na siya na tirhan ng mga Daphnia ninyo. So what you can do is maghanap kayo sa mga FB groups na nagbibenta ng starter Daphnia. Doon yun na siya ilagay sa ipin-repair nyo na green water. Ano po yung papakain ko sa kanila? Pwede nyo rin pakainin ng yeast, kagaya ng infusoria. Mabilis silang dumami. Karamihan ng mga fish food, meron po yung preservative na kung tawagan ay etoxiquin. Yung etoxiquin po kasi ay toxic para sa mga Daphnia. Bukod sa yeast,
At bukod doon sa green water, ang pwede nyo ipakain sa kanila ay gulay. Let's say lettuce. Pwede rin po ito pakain sa infusoria. Ilagay nyo muna sa hot water para lang lumambot siya. And then, ahon nyo, palamigin ng konti bago nyo po i-drop doon sa container kung saan nandun yung Daphnia ninyo. Habang nabubulok po yun, nagkakaroon ng mga bakterya yun, nakakainin ng mga Daphnia ninyo. Every week po, magpapalit po kayo ng 1/4 ng tubig mula doon sa tangke or container kung saan nandun yung Daphnia ninyo. At papalitan nyo po siya ng malinis na tubig. Galing po sa gripo or sa poso, make sure lang po, ginamitan nyo po ng water conditioner. Dahil sobrang sensitive ng Daphnia sa chlorine, sa mga metals, iwasan nyo lang po na haluan siya ng Hydra dahil uubusin ng lahat ng Daphnia ninyo. At pang-apat po sa aking listahan ay bloodworms. Meron yan sa mga filters ninyo. Sila po kasi yung larva ng non-biting mosquito o yung tinatawag na lake flies. Napansin ko po, yung filter, pag naglilinis ako, meron mga uod na maliliit. And nabahala ako nung una. Siyempre, nag-research ako kung ano yun, yung pala bloodworm yun. Since yung pond ko ay well-maintained po siya, pwede ko po siyang ipakain sa mga isda ko. Na-try ko na rin po yan ipakain sa mga beta ko na binibreed ko noon. Pwede nyo rin ipakain yan, yung mga bloodworms na yan sa mga goldfish ninyo. Lalo na kung maliliit pa lang sila, gusto nyo lumaki agad. Pag nag-evolve na siya sa adult, magkakaroon po yan pakpak. Parang lamot din po, aawin yan sa tubig. Habang nasa larva stage pa sila, ipakain nyo na ipakain sa isda. Pang-5 sa listahan ko, superworms or mealworms. Pwede din naman po yan. Hindi nyo pwede pakain yan sa mga maliliit na isda kasi masyadong malalaki po yan. Hindi po yan pwede sa fry. Pwede po yan sa mga carnivorous, large-bodied fish gaya ng flower worms, arowana, at pwede rin po yan actually sa mga goldfish kapag malalaki na. Siyempre, kailangan kasya sa bibig nila. Huwag niyong araw-arawin kasi pwede mag-cause yan ng impaction sa isda ninyo. Bumara sa tiyan nila dahil kaka-overfeed ninyo at pwede pa yan mauwi sa buoyancy problem kung nahihirapan ng lumangoy yung isda at iba pang mga komplikasyon. Ibibigay nyo lang siya as treats. Mga once a week, make sure na gut loaded sila bago sila ipakain sa mga isda ninyo. Ilalagay ko po sila sa maliit na container. Nilalagyan ko po ng coco peat and then lalagyan ko po yan ng vegetables na matubig, kagaya ng lettuce, para magbigay na rin ng hydration doon sa mga mealworms or superworms. 1 week ko pong ginagawa yun, naglalagay lang ako ng pagkain pag naubos na nila. Saka napansin ko sa mga mealworms, superworms, hindi nila na-tolerate yung too much heat. Huwag niyo po ilalagay yan sa mainit na lugar. Kung meron dyan mga fish keepers na batikan na sa larangang to na meron mai-share sa mga kapwa nating fish keeper kung ano ba yung mga live food na pwedeng ipakain na safe and budget friendly, i-comment lang sa video na ito. At kung meron mga question, mag-comment din. Kung kayang sagutin, sasagutin po natin yan. Kung meron kayong mga topic suggestion, sige din. Nagalungkot ako sa mga gamit, tapos marami pa ako mga hindi nagagamit na. Ang una po, sa ipaparaffle natin, 2 Canaplex. Para po siya sa fungal and bacterial diseases ng mga isda. Kung gusto niyo po mapanalunan to, mag-comment nga kayo at lagyan nyo ng hashtag Canaplex. At meron pa akong isa, arowana food naman siya. Hindi pa po siya bukas ha. Kung kayo po ay may mga arowana dyan, gusto nyo po ng quality na food, comment lang at lagyan ng hashtag arowana food. Meron pa ako dito ang pagkain ng gapi. 2 po ito. 2 po sila, 2 ang mananalo taga dito sa Philippines. Comment down below. Make sure lagyan ng hashtag fancy gapi food. Pwedeng next week, 2 lang muna yung ira-raffle natin hanggang maubos po natin silang lahat na maipamigay. Kapag na-raffle na yung papremyo, kayo yung nanalo, make sure na makiklaim within a month. 30 days simula doon sa araw na in-announce siya. Kasi kung hindi nyo po siya makiklaim, ira-raffle po ulit natin siya. Ipamimigay natin siya sa iba. Kasi masasayang eh. Kailangan nakaantabay talaga kayo. Yung mga raffles po natin, available lang po para sa mga naninirahan dito sa Philippines. Isang tao, isang comment na may hashtag, isang raffle entry. Huwag pong gumamit ng iba't ibang account, tapos magko-comment po sa video para mabigyan din po natin ng chance yung iba. I-announce na rin natin yung nanalo dun sa previous na video natin ng 500 pesos worth na pet-related item. Ako na yung mag-order sa Lazada and Shopee, included na yung shipping fee. Taga dito lang sa Philippines. Para sa winner, pakicheck na lang ng pinned na comment.
Kita-kits sa next na video. God bless you mga katropa pets.